Para po sa devotion natin patungkol sa sovereignty, yung sovereignty po ay isang doktrina sa Biblia na nagsasabi na lahat ng nangyayari sa mundo ay alam ng Diyos at kontrolado ng Diyos. So ilan po sa mga puntos na binigyan natin ng diin. The sovereign will of God covers whatever comes to pass. So lahat po ng nangyayari ay nangyari dahil yun ay pinangyari ng Diyos. Pangalawa, the sovereign will of God controls even evil and misfortune. So, lahat ng nangyari, even kay Charlie Kirk, nung siya ay inassassinate, nangyari yon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pati yung masamang ginawa sa kanya, nangyari yon sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagugulat sa mga nangyayari dito sa mundo. Sa halip, kontrolado niya kahit yung mga masasama. Remember, si Jesus, pinagtulungan nila Poncio Pilato ng mga religious leaders. Pero lahat ng yun nangyari under the sovereignty of God. Hindi ibig sabihin nun kinontrol sila ng Diyos at ginawa silang masama para gumawa sila ng masama. Hindi po yun yung ibig sabihin. Meron po tayong tinatawag na free will. Ibig sabihin, yung mga masamang ginagawa natin, ginawa natin yun because of our evil hearts. Masama talaga yung puso natin. Pero nung gumawa tayo ng masama, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, kahit yung masamang ginawa natin, kagaya ng ginawa ng mga tao kay Jesus, ginamit ng Diyos sa ikabubuti ng marami. Sa ikaliligtas ng marami. So, the sovereign will of God covers whatever comes to pass, controls even evil and misfortune, and comforts believers in times of suffering. Now, kung hindi nyo pa po napapanood yung devotion natin, panoorin nyo po. No? Now, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga thoughts ko about Charlie Kirk. Well, unang-una, sa paningin ng tao, kahit ako pag tinitingnan ko, binaril siya, talagang bumubulwak yung dugo niya rito at kumbaga, binubuhusan niya ng sarili niyang dugo yung freedom na pinaglalaban niya. At para bang sobrang nakakaawang tingnan. Biktima yung nakikita ko na, ang dami nating nasa isip na kawawa naman, ba't hinayaan ng Diyos mangyari? Pero again, sabi dito sa isang verse na ito, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Precious yung kamatayan ng isang tao na naglingkod sa Panginoon. Bakit? Tingin ko si Lord excited na excited ipakita niya yung glory niya sa isang taong naglilingkod sa Kanya. Katulad ng mga apostol, katulad ni Charlie Kirk, at katulad mo. Habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, na namatay ka, excited na excited si Lord ipakita yung Kanyang kaluwalhatian sa iyo. Sabi po rito sa Acts chapter 7, marahil ganito rin yung nangyari sa ibang mga apostol. Possible dito rin kay Charlie Kirk at possible din sa atin na mga naglilingkod sa Panginoon. Sabi po rito, si Stephen po bago siya tuluyang mamatay, kung kilala niyo si Stephen, siya yung binato hanggang sa mamatay. And sabi niya rito, "Look," he said, "I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God." So, habang nagpipreach siya, nakita niya yung vision na si Jesus nakatayo sa kanan ng Diyos. Now, sabi ng ilang mga Bible scholars, dapat daw si Jesus nakaupo sa kanyang trono . Pero this time, nakatayo. Para bang excited ng tanggap. Di ba usually kapag may bisita ka, nakaupo ka sa bahay, tatayo ka. Sasalubungin mo yung bisita mo. So, bago tuluyang mamatay si Stephen, bago siya batuhin hanggang sa mamatay, nakatayo na si Jesus, susunduin na si Stephen. Parang ganun yung sinasabi ng mga Bible scholars. And I think, possible interpretation yun. That's a good interpretation. Kasi ganun naman talaga, sasalubungin mo talaga si Jesus . Si Jesus siguro excited na, kukunin na kita, In the eyes of the Lord, that's something beautiful. That's something precious. Kaya sabi po rito sa Psalm 116, precious in the sight of the Lord is the death of His faithful servants. Yung mga taong naglilingkod sa Panginoon, pag sila'y namatay, talagang precious yun sa Panginoon kasi magkikita na tayo, makikita mo na si Jesus ng mukhaan. Kaya po, ako, nung tinitignan ko, maraming beses ko pinanood, siguro mga 20-30 times, yung pagkabaril sa Kanya. Ang daming pumapasok sa isip ko, and then tinitingnan ko rin siya from the perspective of, as much as I can, I'm just using my imagination from the perspective of God, from the perspective of Jesus. Na if I were Jesus, pinahintulot ng Panginoon na mangyari yon, kasi yun na talaga yung time na
gagamitin ng Diyos, yung evil na yon gagamitin ng Diyos para kuhanin na si Charlie Kirk, no? So that's one. Ayun yung mga tumatakbo sa isip ko. Isang bagay pa, mas lalo kong na-realize na yung buhay talaga, hindi yan sa pahabaan ng buhay. Pag tinatanong ako concerning these things, yun talaga yung lagi kong sinasabi. Yung buhay, hindi yan pahabaan kundi makabuluhan. Tama ba yun? It's about, being meaningful or having a meaningful life. Di bali na. So ako, ito yung prayer ko, no? Di bali na maikli lang buhay ko basta makahulugan. Wag lang sobrang haba, tapos hindi naman makahulugan. Alam niyo po, let me end with this. Si Methuselah, 969 years. Isipin niyo, konti na lang, 1,000 na. 1,000 taon na yung buhay niya. Pero ang sabi lang sa Bible, Methuselah live and die. He lived and he died. That's it. 969 years. He lived and he died. Ako, ayoko mangyari sa buhay ko yun, no, na ang haba nga ng buhay mo, pero yun lang ang nagawa mo. You live and you died. That's it. And probably, yung kinamatay niya, nalunod siya sa baha kasi hindi siya nananampalataya doon sa preaching ni Noah. Si Noah, dekada nang nangangaral. Si Methuselah kasi, I think grandfather niya si or pwedeng apo na sa tuhod. I need to fact check that one. Pero galing siya kay Methuselah. Si Methuselah buhay pa nung nagpipreach si Noah, pero hindi niya pinanampalatayahan. So, statistically speaking, namatay siya because of the flood. Kasi nung 969th year niya na nabubuhay, nagkaroon ng flood, yung sa panahon ni Noah. So again, 969 years, ang haba ng buhay, pero hindi makahulugan. Pero si Charlie Kirk, 31 years old, sobrang meaningful ng buhay niya. It's a challenge para din sa iyo at para sa akin na ang laban sa buhay hindi magtagal dito sa mundo para magkaroon ng mahabang buhay. Ang laban dito sa mundo, maging makabuluhan yung buhay mo kahit kunin ka pa ni Lord at the age of 31. So, yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow. At then, again, sa bawat devotion natin, meron tayong mga additional videos like this para, mas lalo pa tayong lumalim sa ating mga talakayan. This video, I think, gawin natin siyang public, no? So, yun lamang po. God bless you po. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.